So, continue where we left off. Dito tayo sa kasunod na, which is yung CG determination na sa ating aircraft. So, determining the CG of aircraft is done in the same way. Kung ito is yung sa concepts pa lang na mga weights, ganun lang din sa mismong actual na aircraft. So, let's say meron tayo dito ng hinahanap yung CG relative sa nose wheel. So, prepare the airplane for weighing and place it in 3 scales. So, alter weight, chocks, devices, kung ano mang i-hold dyan is tatanggalin dun sa ano yan, sa dulo. Kasi ito example lang is sample lang to, main wheel saka nose wheel pa lang. So dito, ito yung main wheel mo at 133.5 yung nose wheel, 133.5 yung distance niya. And yung main wheels mo ito is 245.5 yung distance. Ngayon, depende sa problem. Minsan kasi sasabihin doon na dalawang main wheel yung i-compute mo. Madodoble lang yung weight mo doon. Pero yung arm nun parehas lang din naman eh. So dito naman, after nun is pinapahanap yung CG. So again, ang same process, kailangan mong kunin ito lang yan. Mag-table ka na lang palagi para mabilis siya makompleto. So you have an item, you have a, tawag dito, yung weight, kailangan mo din yung distance, tapos kailangan mo si moment. WX lang yan. Tapos para makuha si CG, ang kailangan mo is summation ng WX over summation ng W, which is ito lang. Summation ito, summation yan. So, ganun yung general procedure. So, sa weight na to, nakuha ay 5862, tapos yung moment is 1179052. So, kung sasolve natin yan, 1179057 pala, divide by 5862, we have 201.135. So, yun yung CG niya. Ito, wag na natin tong isama. This is just the graph. Graph lang to. Kayong bahala kung gusto nyo i-check siya, pero mga ganito kasi hindi naman lumalabas yan eh. Shifting, adding, and removing of weight na. Ito na tayo. So, a pilot must be able to accurately and rapidly solve any problems that involve the shift, addition, or removal of weight. Kasi lalo yung mga solo flights or mga training flights ng mga pilots, sila kasi maglo-load nun. So, for example, a pilot may load the aircraft within the allowable weight limit. Then yung CG limit has been exceeded. Ang gagawin dun is, it's either i-shift si baggage, passengers, or both, aft or forward. Meron kasing dalawang baggage na lagayan. And kaya nga siya dalawa. It is for shifting, adding, and removing of weight. Para ma-modify mo yung weight and balance. So the pilot should be able to determine the minimum load shift needed to make the aircraft safe for flight, and shifting a load to a new location will correct the out of limit condition. So ito, when weight is shifted from one location to another, the total weight of aircraft is unchanged. Shifting lang tayo. Ililipat lang natin yung existing weight. Let's say may bag ka, ililipat mo lang siya sa likod. Hindi magbabago yung total weight mo. Pero dahil binago mo yung moment arm nung bag na yon, magbabago yung total moment. The total moment change in relation to proportion to the direction and distance of the weight when the weight is moved. So let's say meron ka dito, ito yung bag na to, 100 kg. Tapos ang distance niya ay 10. Kung ililipat mo siya ng 20, ay sorry, napasobra. Lilipat mo siya 20, ang magiging new moment mo ay, kung ito ang moment nito ay 1,000, ang moment, ito ay magiging 2,000 na. So nagbabago yung moment. But the summation of weight is the same pa rin. Hindi nagbabago yun. Sa weight shifting yun ah. So, dito na tayo sa isang example. And kung bakit suggested ko na um, mag-table tayo. So, let's look at this one. Meron kang total weight na 4,000 pound with the CG located at 100 inches aft of the tomb. What is the new CG position if you shift
50 pounds of baggage from the rear baggage area at station 200 to the forward baggage at station 50. So, gawa tayong bago. Let's say ito. Meron ka daw weight kanina. So, meron kang original dito, tapos meron kang rear out, tapos meron kang forward in. Dun mo ilalagay. Tapos new total. So dito naman is meron kang weight, meron kang arm, tapos meron kang moment. Initially, meron ka daw 4,000 pounds of weight. Tapos, tawag ito, meron kang um, moment arm na 100 yung CG. So, ang moment mo is 4,000, 400,000? 400,000. So, ito yung initial moment mo. Kung weight shifting tayo, sabi, yung summation ng weight dapat the same. So, dapat pagdating sa dulo, 4,000, itabi muna natin ha. Dapat yung weight na to, 4,000, hanggang dulo, 4,000 pa din. Tapos, dapat ito magbabago. Nakadepende na lang kung up or down. At magbabago yung moment sa weight shifting. Kasi yun nga yung gusto natin mangyari. Pag nagbago si moment, pag kinumpute mo, magbabago din si CG. So, dito tayo. Meron kang tatanggalin daw na 50 kilograms of 50 pounds of load. Ililipat mo siya sa station 200. From station 200, ililipat mo siya sa 50. So ito is station 200. Tapos ililipat mo daw siya or idadagdag mo yung 50 pounds na yon sa station 50. So ito is negative 1,000. 10,000 rather. Tapos ito ay positive 2,500. Yan. Pag tinotal mo to, maka-cancel out lang yan. Tama yung sagot mo na nauna. So tama ka na dito sa assumption na to. Dapat magiging same lang din si summation of weight. Ngayon, i-compute natin to. We have 400,000 minus 10,000 plus 2,500. 392,500. Originally, ang ang moment mo is 400,000. Nagbago siya. So, tama yung ginagawa mo. Ngayon, kailangan natin tong dalawang to. Kasi ang sabi, pinapakompute sa atin ano yung bagong CG. CG is equal to 300, ilagay ko pala, summation ng WX over summation ng W. CG is equal to 392,500 over 4,000, which is equal to, compute natin, 98.125 inches. So ngayon, ito yung bago mong CG. And ang tinatanong lang naman is what is the new CG position. Pero let's say yung allowable limits is 98. So pasok to. Ah, kasi ito yan. So kung halimbawa ang pasok daw ay 98 inches, kung meron kang guhit dito, tas originally 100 inches yung 100 inches. Eh ang pasok lang ay 90, let's say, for it to be considered na pasok, 99 pala. Ay na-compute mo ay 98.13. Kung ito yung most of FCG to, kung FCG, ibig sabihin pasok pala to.
So yun yung ano yun. Dito naman, di naman tinatanong eh. Sabi is, assumed na pasok na siya, pinapakompute lang kung ano yung bagong CG. So ito another example. Ang pinapahanap naman is weight naman yung pinapahanap. Yung timbang. So you have calculated, meron kang weight na 4,000 pounds. CG is 100 inches of datum. Ngayon, igagalaw mo yung CG 98 inches aft of datum by shifting some baggage from the rear baggage area at station 200 to the forward baggage area at station 50. How much should you shift to the nearest pound? So save ko muna to. Meron tayong eroplano, tapos meron kang forward baggage, meron kang rear baggage. Ang tanong, meron kang weight na 4,000. Tapos, ang CG mo is 100 inches. Tapos, gusto mong i-move si CG dito sa 98 inches lang. Tapos, ang gagawin is, meron kang ibabawas na baggage sa 200, station 200, papunta sa station 50. So, ito is station 50. Ito ay station 200. Ngayon, ang tanong is, gaano kabigat yung ililipat mo? Kung kanina, ang hinahanap natin is itong 98, pabaliktad naman tayo. Ang hinahanap naman natin is yung weight. Pero, medyo komplikado siya kung iba-backtrack mo. Ang gawin natin, mag-algebra tayo. So, meron tayong original weight, tas meron tayong rear out, aalisin mo from rear baggage, papasok mo siya sa forward baggage. Tas meron tayong weight dito. Ang original weight is 4,000. Tapos, meron tayo ditong moment arm, meron tayo ditong moment. Tapos, summation ng W x bar, summation ng W. Tapos, CG is equal to summation ng W x bar over summation ng W. Ngayon, yung original natin is 4,000, tama? Tapos meron tayong distances dito na 100. E di meron tayong moment na 400,000. Yung rear out, wala siyang weight, unknown siya. So maglagay ka na lang, designate ka na lang kung anong ilalagay natin. Kung tatanggalin siya, negative W. Tapos, ipapasok mo siya dito. Pag kinumpit mo to, ang magiging sagot dito is, kakancel lang itong dalawa, 4,000. Tama pa ang ginagawa mo. Kasi, hindi nagbago yung weight. So, proceed tayo. Yung rear baggage, nasa 200 siya. Station 200. Station 50 naman to. Ngayon, pag kinumpit natin, this is negative 200 W. This is positive 50 W. Ibig sabihin, function of W tayo hanggang dulo. Huwag magpanik kapag merong W. Algebra lang to. Nag-start to ng grade 7. So, may summation of WX. So, we have 400,000 minus 200W plus 50W is equal to 400,000 minus 150W. Itabi mo na yung function na yan. Diba? Tapos, i-compute natin sa CG. Dito. Ngayon, yung CG mo, alam mo na kasi yung value ng CG. Meron ka ng 98. Iko-compute na lang natin kung ano yung weight. So, tama yung function. Function of W tayo. So, CG is equal to 98 pala. 98 inches is equal to 400,000 ayun, minus 150W over 4,000. Tanggalin ko na muna to.
Kaya niya namang mag-dimensional analysis na, di ba? Para dito tayo malito. So, 98 inches is equal dito. Kung hindi kaya ng calculator, mag-algebra tayo. Pero kaya naman to shape solve. Pag hindi, ganito pala gagawin. Since tinatamad ako mag-calcu. Is equal to 400,000 minus 150 W. Tapos, i-transpose naman natin to para maging linear. Kung walang shape solve si calcu, ganito gagawin. So, ilipat natin to, transpose. 150 W equals 400,000. Lipat natin to. Minus 98 times 4,000. Divide natin both side by 150. 400,000 minus 98 times 4,000 over 150. Kung hindi lang kaya ni ano ha, ni calculator si shift solve, ganito gagawin. Pero kung kaya na shift solve, edi shift solve yung simula pa lang, walang problema. Nakastat pala ako. So meron kang 53.3 yung weight mo. Kung kaya naman ng shift solve mo sa start pa lang, edi shift solve natin. 98 is equal to 400,000 minus 150 W over 4,000. Ay, sorry. 53.3. Parehas lang, di ba? Ito lang yan. Ano nangyari dito? Bakit ganito yung na-compute niya? 98 times 4,000. Nag-approximate to. Ba't iba yung solve nito ni... Okay. Nagkamali to ng ano. Nag-approximate lang na. So, 53.333 naman to. So, yun sa weight shifting. Pag weight shifting, napansin naman, para madali siya intindihin visually, may plus minus lang siya, naglilipat. Pero iba tayo pagdating sa weight change. Pagdating sa weight change, sumobra ka ng timbang. May mga instance na kulang, pero mas allowable naman yon pag kulang sa timbang. Kaya 'di ba nakita kanina yung problem is, ito problem, overloaded. Wala naman sinabing underloaded aircraft. So ang kino-compute natin is yung sa weight change. So in many instances, the weight and balance of the aircraft will be changed by the addition or removal of weights. When this happens, a new CG must be calculated and checked against the limitations to see if the location is acceptable. This type of weight and balance problem is commonly encountered when the aircraft burns fuel in flight, thereby reducing the weight located at the fuel tanks. Most small aircraft are designed with the fuel tanks positioned close to the CG. Therefore, the consumption of fuel does not affect the CG to any great extent. The addition or removal of cargo presents a CG change problem that must be calculated before flight. The problem may always be solved by calculations involving total moments. A typical problem may involve the calculation of new CG for an aircraft, which when loaded and ready for flight receives some additional cargo or passengers just before departure. So nagbigay dito ng example kung bakit nagkakaroon ng weight change. Ang sabi is yung passenger sa departure. Let's say may mga no-show. Yun yan, pasok dan yun. Tapos may natanong nun, kung yung sa weight daw ng mga passenger. So kung may limitations din ba yun? Kaya nga meron tayong CG run.
na tinutukoy. So, tinitake into account dun yung it's not a form of body shaming, pero parte talaga siya. At yung sa weights ng individuals. Hindi siya tinitimbang, pero na-take into consideration na siya na ganito yung range kung ng halimbawa let's say average Americans ganyan. So meron na silang naka-prepare na data. Kaya nga 'di ba yung ginibigay is let's say 170 pounds ganyan. In the usual application range siya. So next, solved na tayo. Kung napapansin, nabago na parehas si weight and si moment. So mababago na lahat pagdating sa weight change calculation. So dito, save ko muna tong isa. Weight and balance 004. So you have calculated the total weight of a 2000 to be 2,400 pounds with a CG located at 73.5 inches, which is 1.5 inches outside the off limit. So ito yung ano mo. Laki na natin. Ay, wag na. So meron kang eroplano. Ang limit mo, aft limit. So ito yung iyong aft CG is equal to 72 inches lang. Tapos yung na-compute mo is 73.5. Sobra ka. Ngayon, maximum permissible weight is 2,400 pounds. Fully loaded na. Tapos, hindi ka makakapag-shift ng load kasi let's say, hindi sa wala ka ng paglalagyan. Puno na. So, or medyo may malaking may malaking load or ang possible pa pala is one possibility is masyado malaki yung baggage para ilipat sa kung saan-saan man. So may fixed na lugar na siyang paglalagyan. Ngayon, ano yung kung hindi ka makapag-shift, ang gagawin mo na is magbabawas ka na diyan ng load. So what is the minimum baggage? So titipid din kung ano yung hangga't maaari, let's say relief goods yung dala. Ano yung na lang, minimum na kailangan mong bawasin para lang pumasok ka sa within limits which is yung sa 72. Sa 78 pala. So, meron kang baggage dito sa station 150. So, may tatanggalin ka. Ano yung weight na kailangan mong tanggalin para umatras tong CG sa 72? So, again, pinakamadali is mag-table tayo. Item, malayo. Item, weight, moment, moment arm moment. So, ang item natin is yung original. Tapos ito yung weight change. So, ang original weight is 2,400 pounds. Magbabawas tayo ng unknown value. Ang moment arm mo is station 150. Therefore, 2,400 times 150 is equal to 360,000. Kasi ito, magbabawas ka ng weight sa station 150. So, ito ay negative 150W. Summation ng weight is equal to 2,400 minus W. Summation ng WX is equal to 360,000 minus 150W. Dalawa W mo, pero W pa rin yan. Kaya yung formula natin for CG is equal to summation ng WX over summation ng W, which is known na yung CG natin. Ang limit niya ay 78. Tama ba? 7, but 7, 72. So mali itong data dito. So 72 tayo. Ay, hindi. Na-computed na pala to. So 72 yung limit. 72 is equal to 360,000 minus 150W over 2,400W. Pwede na tong shift solve diretso. So, pakita ko lang 72 alpha equal
360, 123 minus 150W over 2,400, 2.08 yung sagot dito. Wait lang. Ah, shift solve. Teka, tama ba? 2,400W. Okay, hindi ko nagawa yung moment. Ulitin pala natin. Mali yung moment ko dito. Sobrahin lang natin. Original nga pala to. Hindi, ayan. Sa original, check natin, yung weight pala ang tinutukoy, hindi lang yon. So yung kabuuan, ang CG daw nito is 73.5. Therefore, 2,400 times 73.5, 176,400. Tapos ito is station 150, yung tatanggalin mo, which is 150, negative 150W. So summation ng W is equal to 2,400 minus W. Summation ng WX is equal to 176,400 minus 150W. And CG is equal to summation ng WX bar over summation ng W. Ko-compute natin, ang CG mo is 72 is equal to 176,400 minus 150W over 2,400 minus W. So, clear muna natin to. So, 72, 176,400 minus 150 over 1,400 minus. So, 46.15 yung W natin. So, ang tanong is nearest, what is the minimum baggage to the next pound? So, mali nga ate, kung to the next pound ang tanong, edi 46. Ano to? 46. Wala nang point. Dapat mas mataas. Pero hindi ko napapakatansya sa inyo. 46.1538. Yan na. So, yun yung sagot. Paano kung hindi kaya in shift solve? So, ganito lang yung solve kung hindi kaya ng shift solve. So, 72 it times 2,400 minus W is equal to 176,400 minus 150W. Tapos, 72 times 2,400, 1,728 minus 72W is equal to 176,400 minus 150W. Or nalobat si calculator. Huwag pang hinaan ng loob, kaya niyang isolve manually. So ito, isolate natin sa isang side C, W, 150W minus 72W, 176,400 minus 1728,000. 150 minus 72 is 78W is equal to 64 minus 28 is equal to 1,653. 3,600. W is equal to 36 over 78. 46.15. 38, 40, 38. So, same lang siya. Nakuha. So, dito, yun yung sa ano. Kung ang sinabi naman is magdadagdag ka ng ballast, edi plus W lang to. Madali naman siguro intindihin yung part na yan. So, percentage halos parang bonus na lang to. Percentage ng mean aerodynamic chord, tinatanong lang is kung anong percentage from mean aerodynamic chord lang. So, ito, example 1, given meron kang um, station 100, station 250, tapos yung CG station is station 130. So, ito yan. So, meron kang station 100 dito, station 130. Ito yung station 250 mo. 250 ba? Ang tanong. Ayan.
So ngayon, ang tinatanong is, ano yung percentage ng iyong mean aerodynamic chord? So para malaman yan, kailangan mo makuha yung mean aerodynamic chord muna. So mean aerodynamic chord is itong isang buong length. Therefore, this is just uh, mean aerodynamic chord is equal to trailing edge minus leading edge. So ang Mach mo is equal to 250 minus 100. Mach is equal to 150. Tapos, ang tinatanong, ito naman, CG location, ano yung percentage nito compared dun sa buong Mach? So, para makuha yun, para makuha mo yung percent Mach, kailangan mo isi CG over Mach. Ang formula naman for distance ng CG, ito, distance ng CG from Lemac. So, CG distance. So, lagay ko na lang CGLE is simply CG minus LE. So, we have CGLE is equal to 130 minus 100. CGLE is equal to 30. So, ganoon na siya kasimple. So, yung percent Mach is just kung bubuin natin, 130 minus 100 over 250 minus 100. Pag na-compute mo to, percent Mach, 20% na lang. Tapos ito, another example, percentage in mean aerodynamic chord. Um, Try ulit natin i-solve. So meron kang, ito, given na yung Mach and Lemac. Meron kang Mach, Lemac, saka may CG. So try natin, palaking ko lang to. So meron kang Mach, meron kang Lemac, meron kang CG. So ang Mach is yung buong distance. Ang Mach mo is 180 inches. Ang CG mo is station Lemac muna. Ito, Lemac is station 390. Ang CG mo is 410.2. Ibig sabihin, ang kailangan mo, di ba, to compute per percent Mach, kailangan mo si CGLE over Mach. Si Mach, di mo na siya kailangan alalahanin. Kasi may distance ka na eh. May 180 ka na. So, ang kailangan mo na lang, CGLE is equal to CG position minus Le Mach position over ang Mach mo is 180. So, this will yield 11.2 20% ng Mach. So, bakit kasama yung multiply by 100? Ang magiging sagot lang kasi dito is 0.1120. Eh, college naman na kayo, no? Alam nyo naman na ito is kung percentage ay 11.20%. Hindi ko na kailangan turo yan. So, adverse loaded CG is, ano na lang to, mga concepts na lang din for adverse loaded CG. Is, hindi na to kailangan for solving. Usually, yun na lang. Pakibasa na lang to kung ano yung tawag dito. Ito mga to kasi is tulad nito. Minimum fuels is mahirap kasi mag minimum fuel kasi nalipad ka. Forward adverse loading check is ito pala yung mga checks lang na ginagawa. Okay, sige, sige turo ko na din. So forward adverse loading check. So para malaman mo kung ahead ba ng forward limit yung CG, ilalagay mo lahat ng ano, ayan. To determine if it is possible to legally load the aircraft in such a way that the CG falls ahead of the forward limit, you must load everything ahead of the forward limit to its maximum weight and everything aft of the forward CG to a minimum weight. Para tas kabaliktaran naman sa ano, sa forward adverse loading check. So alam ko na sa peer review ko to. Mention ko na to in depth kung para saan to. And nasa ano din to, nasa
Review center din to. Same lang din. Pero ito is nasa ano eh. Not sure kung anong material ko ba nilagay yan. Nasa paper ko ata. Pero kasi dito, ang tawag dito, para lang malaman mo kung yung adverse forward CG, forward, forward adverse loading check, ang gagawin mo doon is you purposely load everything sa forward limit. Tapos, imi-minimize mo lang yung nakalagay sa ating, sa likod mo, sa FCG. Tapos, kabaliktaran lang niya yung sa rearward adverse unloading check. So, everything off of the off ng CG limit is maximum while minimum dun sa sa rear. So, para saan ba tong yung adverse loaded CG? So, ito, when you change the weight of an aircraft, this new CG does not fall within the empty weight CG range. So, kailangan mo malaman if um, kung forward adverse ba siya or rearward adverse. So, ngayon, this is lang, tawag dito. Ito yung mabilisang computation lang. So, instead of, para matansya na yung initial behavior, lalo na kung napakarami ng items. Ito lang yung tinatandaan lang to, itong form, walang masyadong deep explanation dito. Parang lang siya, to legally check lang yung sa forward, madali naman siyang tandaan. Kung forward adverse loading check, ilagay mo lang in maximum yung forward. Kung rearward adverse loading check naman, ilagay mo yung maximum sa rear. That's just it. Kasi itong itong maximum gross weight check is para lang hindi ma-exceed yung gross weight and maiwasan yung yung overloaded. So itong adverse loaded CG kasi itong tatlo, ito lang din yung tinutukoy kanina, yung sa adverse dito. And sa aircraft loading aspects, overloaded, too far, forward and too far aft. So yun lang din yung chinecheck dito. Eh dito example lang to ng tawag dito. So dito, tingnan natin, inspect lang natin. Ang forward CG limit daw niya ay 52 inch. Tas ang aft limit is 58 inches. Tapos, ang maximum allowable gross weight ay 3,150. So kung i-check natin, lahat ng gross weight niyan ay mababa, 3,150 lang. Ngayon, eto, ito yung tinatawag natin na forward adverse loading. Ilalagay natin lahat ng maximum sa forward. So, tawag dito. Ayan, meron tong rear. So dito, front seat pilot, hindi mo pwedeng baklasin to eh. Andiyan na yan. Given na siya. Ngayon, 52.56 yung niya sa forward CG. Pasok pa rin naman siya, pero ito is malapit na siya sa forward adverse loading. Ngayon, ito naman is 56, malapit siya dun sa sa 58. So this is an example naman ng rear adverse loading. And paano siya na-check? Yung rear seat, nilagyan siya ng tao. Nilagyan ng tao yung rear seat. Tapos yung baggage, nilagyan din ng laman. Eh, saan ba ang baggage? Usually nasa likod. So, lalagyan mo lang ng laman yung rearward to check. So, nung chinek mo, pasok pala. So, kaya ginagawa yun para purposely malaman kung pasok ba. Eh, ito, pasok naman to, yung forward adverse loading check. Pasok lang din to, below 50, 58. Tapos, maximum gross weight check. Punuin natin lahat. So, dito, yung fuel minimum lang, i-maximum natin. So, ganun lang siya. Ganun lang for sa checking na to. Wala naman other unnecessary na doon. Mine-memorize lang to. Concept lang to eh. So, ito yung kailangan yung i-solve. Nakuha. Pag-aralin yung solving Bibigyan ko yung solving yan. Solving talaga. So, stop ko na yung recording. I-upload ko din to now para maibigay ko na sa inyo. So, mag-aral And magtuturo pa rin naman ako ng practice problem face to face na. Thank you.